ganda ng ngiti niyo. Okay. This is my second time. The third time, first time namin pumunta rito is dinala namin yung master guide. Dinala ni Pastor yung group of master guide. Hindi pa siya ganito. And then, the second time is the cleansing kami. 6 years ago. 6 or 7 years ago. Pero I learned from the lesson about obedience. Nag-disobey po ako noon. Kasi hindi ko talaga kaya yung oil. Kasi before, wala pong beds. Before po, nag-aano lang kami, naka-tent. So, pwede kami mag-cheat. Dito po, dito? Dito po. Wala pa kasing bed noon. Kulang pa yung bed. Wala pa yung mga building na yan. Oh, natanongin kasi malalaman niyo kung ilan taon. So, nag-disobey po ko. I learned from the obedient eh. Nag-disobey ako, hindi ko inubos yung oil kasi talagang suka-tai ako, talagang ano po. Kaya nung nangyari, after 5 days kami, may enema kami before. We have enema. Pagdating ko dun sa CR, as in wala. Wala. So sabi ko, thank you Pastor Ramirez, nung sinabihan niya kami na mag-cleansing, sabi ko, I try my best. Nung pagdating dito, nag-click agad sa mind ko yung Matthew 22:21. When you pray with faith, sabi niya gano'n, ay didinggin ng Panginoon. So pray ako, Lord, sana hindi ako mag-cheat for this day, for this session. So alam nyo, lahat ng pinakain sa atin, except the, yung radish, lahat po yung kinakain na namin sa bahay, biniblend na namin. Because yun yung first learning ko dito noon. So, kasi alam niyo naman yung sitwasyon ni Pastor, di ba? So, hindi na kami, Pastor, sa kinakain. Doon lang sa may radish, kasi hindi ako naglalagay ng radish. So, because of obedience, nakatatlo ko ngayon. Tapos, ang daming, ang dami talaga. Ang dami. And then, the second is, pumayat kaya ako, ma'am. 3 kilos. Almost 4. Kasi may point pa siya eh. So, ibig sabihin, a day is more than 1 kilo. Amen daw sabi ni Pastor kasi gustong-gusto niya ako sumex. Kaso lang siksik ako eh. So, 3 kilos within 3 days. Imagine 1 kilo a day. So, praise God. No? And then, after that, sabi ko kay Pastor, merong paborito si Pastor eh. Sabi ko, alam mo ba, holistic ang approach na na-learn ko dito. Holistic siya talaga. Sabi ko kay Pastor, it's all in the mind. Sabi ko rin kay Ma'am Grace, kasi first time ni Ma'am Grace, isipin mo lang yung iniinom natin ay, sinabihan ko siya, it's all in the mind. Kasi masarap talaga yung tinitake natin. Masarap siya. Kaya lang pag inisip mo na mapait, ay mapait ang magiging lasa. Kaya kagabi yung instruction, yung pag-inom ng oil, grabe ang prayer ko. Kasi hindi ko yun natapos noon eh. Wala pang kalahati, hindi ko na talaga inubos. Pero yung kagabi, ay talaga, ubos ko. Pagkatapos sabi instruction, pagka naubos nyo na, hihiga kayo, lalagyan nyo ng bag. Before ako ni-ready ko na yung sarili ko, umihi na ako, lahat na. And then pagkainom ko, I go to my bed. Pag nandun ako sa bed, okay na, humilik na si Pastor, natulog na kami. Ang sarap ng feeling. So, obedient talaga ang pagsunod. Hindi lamang sa mga anak ituro, kundi sa nanay. Kaya victorious ako ngayon, praise God. Salamat sa team, Pastor, salamat kay Sister Lan at kay Brother Gajel. Matagal na namin silang friend, mga kapatid. So, thank you at I do hope may kasunod, ma'am. Kasi at least once a year. Okay, thank you so much. Brother, sige na, parang awa mo na, isali mo na ako dyan. Kasi bigla kong nag-message na alam po, kasali daw po ako. Tapos, ito po, sana po, alam ko na, tutulungan ako ni God para po mai-apply ko doon sa 8 kong anak, yung mga natutunan ko po dito. At saka, salamat po talaga kasi alam ko na malaking bagay ito para sa akin, sa hindi ko para kasi malaki po yung takot ko na maiwan ko po ng maaga yung kasi po
ano po, mas mahaba pa pong panahon. Saka po sana makasama po kayo ulit. Thank you po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakapunta po ako dito. Kasi ang asawa ko ay ayaw talaga niya kung payagan na pumunta dito. Nung nagpapaalam ako sa kanya kasi, sabi niya, ayan, gala ka naman, galing ka pa sa Balawang, tapos ngayon gagala ka na naman. Galit na galit siya. Habang nagpapaalam ako, nag-i-impake na ako doon sa kwarto. Hindi ako talaga, ano yan, salita siya ng salita doon sa labas. Ako naman doon sa kwarto, nag-i-impake. Tapos nung nag-taste na si Sister Friend or yung kasama ko si Sister Yolanda, sabi, sis, ano ka na ba? Ikaw, hindi ako sa bahay. Paano ba ako maalam nito na hindi galit? Nung lumabas na ako sa kwarto, sabi ko sa kanya, pa, alis na ako ha. Tapos ano niya, reaction niya sa akin, tapos pa, alis na ako. Ay, lumabas talaga ako, hindi niya ako hinatid. Sabi ko ng anak ng bunso naman, ihatid mo ako ng e-bike doon sa labas. Hindi talaga ako nagpapaano sa kanya, tinag na, kasi galit niya siya, kasi galing pa ako sa Palawan, kauwi lang namin. Mission trip po kasi. Pagkatapos, sabi ko, alis na ko ha. Kasi hindi siya tumingin sa akin, so lumabas na ako. Tapos nung nagtumawag ako nung isang gabi, sabi ko, na, kumusta kayo dyan? Sabi ko, narinig ng asawa ko, hayaan mo siya doon. So, galit pa talaga. Pero pag makita niya yung lumabas sa katawan ko, hindi na yung magagalit. Pag-pray ko lang sa kanya. Thank you, Lord. Ang tanghali po, I felt so blessed and fortunate na nakasama dito sa grupo na to. O yung nagpapasalamat kay Pastor Jimmy, nung first time na nagkasama kami, na binanggit niya sa akin, ako sabi ko, Pastor, ang tagal-tagal ko nang gusto talaga magpa-detox, pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya thankful ako talaga na pasama dito sa grupo na ito. Kaya isa pa rin po na binasasalamatan ko na ako ay nabalik ulit sa canvassing work. Although na ako ay retiree na noong 2016. Pero nung nasa bahay na lang at lalo na nung time ng pandemic na hindi na ako nagkakanvas, parang ang bilis mag-deteriorate ng aking health. Di ba nakakalungkot na sa bahay ka lang na ikaw ay sanay ka na lagi na sa labas, may tao kang kausap. Kasi ako nung nagkakanvas pa ako at yung mga anak ko ay nag-aaral pa. Pagka mama, huwag ka nang umalis kasi hapon na. Dahil sa umaga, nagbabantay ako sa apo ko. Paghapon, di pag nandyan na sila, ako naman sabi ko, kahit 30 minutes lang na, paikutin mo lang ako dito, kahit dito lang sa atin subdivision, masaya na ako. Kaya pag uwi ko yan sa bahay, parang na-restore ang aking, ang health ko pagka ako ay may kausap na ibang tao. Kaya boring sa akin nung time ng pandemic kasi sabi ko, ano ba to, ganito na lang yung buhay, walang ka-challenge, di ba? Pag tayo mga kulturtor ay naglilingkod everyday, iba-iba mga challenges yung ating na-experience. Kaya ako yung nagpapasalamat una sa lahat kay Brother Gadel sa ganitong opportunity. Tingnan mo yun, may isang tao na malaki ang puso na dadalhin tayo dito, pakakainin, tulong ka ng libre. Diba yung lahat ng blessing? Kaya sabi ko, buti na lang bumalik ako sa canvassing work kasi kung hindi, baka hindi ako nakasama dito sa pagpa-detox. Marami talaga, God has in store us so much blessing pag tayo ay faithful lang nang naglilingkod sa Kanya. At hindi lang yung physical aspect ng buhay natin, kung hindi spiritual. Marami akong na-learn sa inyo, Pastor. Lalo na yung parang
nabalik ulit yung ating mga napag-aralan sa LMS, yung ating mga seminars na inaatinan, yung lahat ng mga lectures natin naririnig kahit sa church. Kaya ito ay ang challenge ko ngayon kung paano ko ma-convince yung aking family. Although na sa bahay naman ay nagpa-practice naman kami ng more on raw foods at saka yung mga juices. Pero hindi din kasi maiiwasan dahil sa trabaho ng aking anak, maraming nagbibigay ng mga pasalubong. Maraming mga cakes, chocolates, lalo na yung mga galing sa ibang bansa. Lagi talaga hindi kami nauubusan ng mga... Kaya nga, dapat yung sabihin ko kay Jing na huwag na mag-ano. Kasi may mga... Oo, lalo na yung mga cakes at saka chocolates. Ang dami talaga yan ng mga desserts na... Yan lang yan may napunta sa bahay. Ito, bakit bigay ito kay Doc, ganito, ganyan. Kaya sabi ko, yung chalice. Ay, yung iba na nga, lalo na pag Christmas, na maraming mga cake sa bahay, ano lang yan, dumadaan lang sa kamay namin kasi sinishare din ni Jing sa iba. Kaya hopefully, gusto ko siya talaga na personally maka-attend dito sa para maintindihan niya, Pastor, lahat. At siya mismo ang magdesisyon kung ano yung dapat niyang gawin. At tulungan tayo ng Panginoon. Gusto ko nga, kasi sa health department din siya sa aming church. Sabi ko kahit sila muna mag-asawa, ang mauna na maka-experience nito bago ihikayatin yung mga kasamahan din sa church para lahat Kaya tulungan tayo ng Panginoon na hindi lamang tayo nabibless, kundi we will also be a blessing to others. So, meron po akong kinathala tula. Ang pamagat ko ay pasasalamat. Anong katwiran ang aming iyaharap? Sa iyong luklukang lipos ng liwanag. Sa abang kalagayan at masiting lusak, nauupos na kandila ang siyang katulad. Ubusin man ang luhang sa matay nanatak. Sa irin ng pawis sa pagpapakahirap. Itikis ang dugong nananalaytay sa ugat. Hindi rin malilinis. Karumihang likas. Dapat salamat o Diyos na may pigilin sa pagsusugo mo sa anak ng Ginoo. Kawalang pag-asa, buhay na madilim. May kinabukasan na naubod ng linggo. Biyaya mo'y sapat, O Diyos, ang pag-ibig. Upang kaming ito'y maging matuwid. Sa iyong harapan ay makakatindig aming tamasahin. Ligayang di malirik. Walang pagbabago. Ni pagkupas man ang iyong pagmamahal sa aming makasalanan. Kaya ibubunyi sa buong sanlibutan ang kabanal-banalan
Marilag mo ang pangalan. Ikaw, O Panginoon, na siyang may akda sa pananampalatayang nagalis ng dusta, nagpaputi sa kasalanang sintingkad ng saga, lubos na pasasalamat ang usal ng dila. Magandang araw po, mga kapatid.